Senador Coco Pimentel sa napaka-importanting usaping pambayan. Senator Sir, maganda umaga po. Manong Ted, excuse me sa boses ko. Opo. Manong Ted, DJ Chacha, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, salamat po sa panahon. Senator, unahin ko lang po itong budget po ng DSWD. Kahapon po ba nagpatuloy po yung hearing sa kanilang budget at tapos na ho ba ang pagdinig? Ay, sorry Manong Ted, kahapon hindi ako naka-attend. But ipa-follow up ko po yan. Opo. Kasi po, sir, sa mga una pong pagdinig nga, ito na nga po yung issue. Kayo ho ba mismo, inyo na ho bang naiklaro ang kaibahan po ng programang AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation, at yung pong AKAP na programa po ng DSWD? Okay, doon sa committee hearing na nag-attend ako, tinanong ko yan eh. Okay, so pinaliwanag ang diferensya nila. So, alam ko anong diferensya nila sa papel, pero hindi ako agree, hindi ako sangayon. Kasi nga, ang AICS, tinutulungan natin yung mga kababayan natin na nagka-enkwentro ng kahirapan sa buhay. Yung mga mahirap, binibilang na mahihirap, ay meron namang sariling programa yan na 4Ps. Inimbento yung AKAP para daw sa near poor. Yung konting problema lang sa buhay ay babagsak na sila sa kahirapan. Pero para sa akin, napakahirap, pinahirapan lang natin ang sarili natin na kung meron ka palang mga 20+ billion pesos na pwede mo ilagay sa AKAP, ilagay mo na lang sa AIC. Kasi yung AIC na, yun na nga yung pangtulong sa mga taong biglang nagka-enkwentro sa buhay nila ng problema na lalo silang binabaon sa kahirapan or dinadala sila sa kahirapan. Yun eh. Meron na tayong programa sa mga sinasabi nating sa listahan ng mahihirap. Yan naman yung 4Ps. Ano na yan? 100 billion yan. 100 billion. Yung AIC natin, meron din, tapos nag-invento ngayon sila ng near poor. So doon na, kahit na pinaliwanag sa akin yung diferensya at naintindihan ko, hindi po ako sangayon. Hindi kailangan gawin yun at pinahirapan lang ng DSWD ang sarili nila kasi sobrang hirap na gagawa ka pa ng kategory na hindi masyadong mahirap pero posibleng maging mahirap. Ibuhos na lang natin yung halagang yun sa mga tunay na mahihirap. Opo. Sa gitna po niyan, Senador, naitanong niyo na ho ba o kung sakali man po ay maaari niyong itanong na yung pong recipient ng 4Ps ay pwede pa rin pong makatanggap ng AICS at the same time po makatanggap ng AKAP. Iba-ibang amount pero maaari sila makatanggap, isang tao, isang individual o isang pamilya nitong mga benepisyong ito. Sa aking pagkakaintindi, sa rules yung 4Ps at saka AICS, pwede silang makatanggap. Pero yung AKAP dapat hindi kasi nga ibang segment dapat yun. Yun yung may mga daw, itong sabi nila sa papel, yun daw yung mga taong mayroong mga trabaho, mga minimum wage earner, tapos dahil sa inflation, nagmahal ang mga bilihin, nahihirapan sa buhay. Hindi ba lahat naman apektado doon? At saka, lalo na yung mahihirap, apektado din sila dahil sa inflation. So, meron namang internal rules din dyan na kahit yung AICS, Manong Ted at mga kababayan, kung nakatanggap ka kunyari ngayong buwan, kailangan magbilang ka magpalipas ka ng 3 buwan bago ka maging recipient or beneficiary muli. Ano ang dahilan doon? Para naman yung iba naman ang matulungan, para walang makamonopoliya sa benepisyo ng programa. Pwede ka makaulit pero hindi mo mamomonopolize kasi pagbibigyan ng chance naman na ikalat naman yung benepisyo. So, yun po yung mga rules diyan. Yung AICS at saka AKAP, theoretically hindi pwedeng parehas ang beneficiary. Sa actual, hindi ko alam. Kasi nga, ang problema sa AKAP, outside of the Colombo, ang mga senador dyan, wala kaming access sa AKAP. Kaya
Kaya pinapaliwanag lang sa amin pero hindi namin naiintindihan, hindi namin nakikita yan on the ground kasi hindi po kami nakaka-access sa AKAP fund na yan. Yung pong listahan ng beneficiaries nito, yung AIX po tsaka AKAP, meron ho bang pagkakaiba sa pagkakaalam po ninyo ang pagpeprepara dito, yung identification ng dapat tumanggap sa sinasabi nga po nila na mga payout days, pagbibigay po ng cash assistance? Okay, pagdating sa AKAP, zero ang ano ko diyan. Alam ko kasi hindi talaga pinapa-access sa senador yung AKAP na yan. Kaya nga napatanong din ako, ano bang programa yan at bakit para lang naka-reserve ata yan sa isang house ng Kongreso. So, actually, bawal yung mga ganyan kasi hindi siya naging national project kasi reserve lang pala sa isang grupo ng tao. Pero pagdating sa AIX, kasi assistance to individuals in crisis situation, kailangan magpalista yung tao at sasabihin ano ang kanyang problema sa panahon na yon. Crisis situation. Ano yung crisis situation sa buhay niya sa panahon na yon na humingi siya ng AIX? Meron akong problema sa education expenses ko. Meron akong problema na may namatayan kami, may papalibing ako. Meron kaming problema sa gastusin sa ospital, sa kalusugan. Or meron na kaming problema sa general problem lang sa kahirapan na hindi na namin kayang bilhin yung aming mga necessary, yung mga basic necessities para sa kailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. So yun. Meron silang, kailangan i-identify nila ano ba yung crisis situation na bakit sila humihingi ngayon ng financial assistance sa gobyerno. Opo. So, kung kayo po totally ay wala pong alam dito po sa paghahanda ng beneficiary po nitong AKAP, may alam ho ba kayo sa cash and rice distribution o card program naman na ngayon po ay pinatutupad na. Ito rin po ay sa pagsasaliksik po natin sa ugnayan ng Kamara at ng DSWD. Correct. Wala rin akong naririnig na card. Actually, marami 'yun. Nabasa ko yung news report eh. Marami silang mga acronym, mga 4 yata na programa 'yun. Wala kaming ako na lang, ayoko na lang isali yung mga kasama ko sa Senado. Personally, as a senator, never po na-mention yung mga card, AKAP program na programa na pwedeng matap ng isang senador o ng opisina ko. Yun na lang, i-limit ko na lang sa opisina ko. Never na-mention o na-offer yung AKAP or card at saka may dalawa pa nga ako nabasa na nalimutan ko na ano yung mga acronym na yun o pangalan ng programa. Nabasa ko lang sa news report, walang government agency na officially nagbanggit niyan sa amin o sa akin. Opo, saan kaya kinukuha ang pondo, ang pera para sa card? Tatanungin natin yan, Manunte, sa budget. Kasi ngayong November kami magbabalik sa session, budget season na po yan. Itatanong po natin lahat yung mga acronyms na yan. Saan ang funding nito? Saan ang galing? Yung linya, papatay sa 2024 budget, saan linya yan? Tapos nakalinya ba yan sa 2025 budget? Pag sinagot nila hindi nakalinya, tatanungin natin nakalinya ba yan sa 2024 nung pinapag-usapan yung 2024? Kung ang sagot nila hindi, paano na sulat yan? O sa BICAM? Paano nangyari sa BICAM yun? So yun lang. At paano, ang importante siguro tanong is, paano na limita na ang pwedeng mag-access sa programa ay members lamang ng isang house ng Congress. Yun ang tanong. Kasi dapat ang dahil sa equal protection clause natin, pag may national government program, lahat available yan. Dapat available sa lahat yan. Kung ganyan po, Senador, na kayo ng Senador, walang alam dito at itinatago ito, paano po kami na pangkaraniwang mamamayan sa access po sa mechanics nito at even the accounting of the fund? Yes, okay. Ang problemahin natin ng malaki talaga would be the access. Kasi bakit nagkaroon ng ganitong program in the billions tapos
sino lang ang may alam at saka paano nga ma-access yan. Pagdating sa accounting, siyempre mananawagan tayo ng accounting of the funds. But at least on paper, per our constitution, meron ng ahensya ng gobyerno na dapat nakatutok dyan. And that is the Commission on Audit, di ba? So, pero tayo rin, kaya nga during the budget season, bumabalik ang mga ahensya ng gobyerno sa Kongreso at sa Senado. Yan ang chance natin at tanungin sila. Okay, itong mga nababasa namin sa news reports na mayroong programang ganito. Kanino ito? Anong ahensya ito? Sa naka-lodge ang pera nito? Bakit lodge ang pera dyan? Magkagastos ko dyan. Sino nag-identify? Bakit na limit dito lang sa mga taong ito ang makapangalan ng beneficiary? Bakit? So yun. Sekreto ba na programa ito? Mga ganon. So lahat po yan, anyway, lahat po yan, may tatanong natin sa plenary. At sa plenary, yun labasan na po ng baraha dyan kasi naka-live stream tayo o naka-open session tayo, may audience tayo sa gallery, naka-record po ito. So, yan na po yun. Yan na yung plano natin na out in the sunshine na po lahat yan. Okay, out in the sunshine, Senador, pero nito hong 2024 National Expenditure Program, out in the sunshine ho naman, itong AIX, di ba, na 19.9 billion ang kanilang pera na kalaan sa NEP. Tinaasan ito sa 34 para po sa GAA ng 2024. Pero nungka magkaroon ng provision sa NEP for 2024 para sa AKAP. Pero at the end of the day, nabigyan ito ng 26.7 billion pesos. Correct. Tama. Kaya nga, the point is, sino nga, bakit naisip daw yung AKAP? Ang sabi nila, gusto daw nilang tulungan yung near poor. Near poor, yung malapit sa kahirapan. At dahil sa inflation, ay nahihirapan na. Pero ang tanong ko yung poor, hindi lang yung near poor, yung real poor, yung tunay na mahirap, dahil sa inflation, hindi ba siya lalo rin nahirapan? So, kung meron ka palang halaga na 26 billion na gusto mo ibuhos sa near poor, ibuhos mo na lang yan sa real poor. Ganun, mas makakatulong pa sa kanila, baka may makaangat pa nga sa kanila na out of poverty. So yun po yun. Kaya nga medyo sabi ko sa DSWD, paano mo to i-implement? Napakahirap. So ang database mo, magde-database ka ng poor, tapos magde-database ka ng near poor. Paano mo i-define si near poor? Sino si near poor? 'Di ba? Taong hindi mo masasabing mahirap, pero potensyal pwede maging mahirap dahil sa inflation. So napakahirap ng konsepto ng programa. Kaya ang panawagan ko sa DSWD, simplify your lives. Ang dami namang mahihirap yung sinasabi nila na 16% lang yung poverty incidence rate. Hindi ako naniniwala doon. Sa tingin ko, 40% yan eh. 40%. So, aminin na lang natin na 40%, tapos yan ang targetin na natin AX plus AKAP plus 4Ps. Ilagay na natin dyan sa well-defined 40%. Huwag yung meron pang special program na hindi natin naintindihan paano i-identify yung beneficiaries. Inulo lang nila buhay nila, pinahirap lang nila para mas lalong hindi maintindihan kung paano ma-access yung programa. Ginulo ang buhay nila para hindi natin maintindihan kung paano nila kalikutin ang pondo. Correct. Para yung kung kanino pala yung programang yun, hindi niya naintindihan na, para sa akin pala yung programa na yan. So sila lang ang nakakaintindi kung para kanino yan din. Yung ililista na beneficiary, sila lang ang nakakaintindi. Yan po yung kaya nga bumalik na tayo sa programang mas madaling maintindihan at saka kilalanan natin. Number 1 is 4Ps na ang beneficiary ay nakalista sa mga poverty list. And then yung AX na magpapalista ang beneficiary kasi nagkakainkwentro ako ng problema sa buhay ko ngayon at nagbibigay ito ng hirap sa akin ngayon. Yun po yun. Yun po yung dalawang programa. Yan na lang i-fund natin. Opo. Sa ngayon ho ba, ano pong sabi ho ng inyong research staff? Sa NEP po ba for 2025 may AKAP na nakasama? Natanong ko na yan.
Pakilakas po, sir. Wala. Mhm. Hindi, natanong ko na yan, Manong Ted. Mm-mm. Natanong ko na yan. Ang sagot sa akin, wala sa NEP ang akap. Kaya ang next tanong ko, sa 2024, nung hinahanda yung 2024 budget, nasa NEP pa yung akap? Ang sagot sa akin, wala rin. Therefore, sa BICAM nangyari yan. Opo. Sagot sa akin, oo. So ang tanong ko, posible pala na sa BICAM ng 2025 ay mabubuhay ulit yung akap. Ang sagot, siyempre, posible. Kaya babantayan kayo natin yan. Kasi ang point ko, kung magandang programa yan, dapat linalabas na kaagad ngayon yan para sa plenary session mapag-usapan. Ang magagandang programa, hindi mo yan itatago at sa BICAM mo na lang ilalabas o tapos kulang na kulang ang panahon para sa diskusyon. Dapat dinidiskusyon yan sa plenary kasi sabi ninyo maganda tapos ibabalik ninyo. So yan po yung binabantayan natin, Manong Ted. Opo. And gladly, kayo po naman ang natatangi na bumoto against the passage nga of the 2024 GAA kasi nga po sa mga nasilip ninyo na hindi po tama sa ating pambansang budget. So, Senador, paano kung itinatago ito sa bayan, itinatago sa inyo, nakapagbibigay po sa amin ito ng duda na hindi tama ang paggamit sa perang ito. Yes, bantayan rin natin ang COA report kung anong findings nila. Pero ang general panawagan ko dyan, huwag na po tayo mag-imbento ng kategoryang near poor. Kasi sa laki na nga ng kategorya natin ng mahihirap o real poor, tunay na mahihirap, tunay na naghihirap. Ang laki na ng segment na yun. Bakit ako nag-imbento ng segment sa ibabaw nila? Nasasabihin ko near poor, tapos bibigyan ko ng ayuda yung near poor. So yung kaya ko palang ibigay na ayuda sa near poor, ibigay ko na ayuda sa tunay na mahihirap. Ganun lang dapat kasimple. Kasi yung figures, yung pinaniniwalaan nilang 16%, hindi po ako sang-ayon doon. More than 16% po ang below our poverty incidence rate sa mata ko, sa tingin ko. Senador, yun hong hindi maitatanggi na ginagamit sa politika itong mga programang ito sa ngayon. Siguro ho kayo din nakakapanood kayo ng mga post kung saan naandoon po mismo ang ilang kongresista at meron nga din po manaka-naka senador na naandoon sa distribution nitong cash, itong kanilang ginagawa cash aid payout activity sa iba't ibang distrito. Tama yan, Manong Ted. Kasi ang nangyayari, ang office ng congressman or office ng senador ang nagtutulay para madala ang AIX doon sa locality. Kaya sometimes, nandun personally yung congressman or senador, sometimes nagpapadala sila ng representative or sometimes nagpapadala na lang sila ng litrato ng activity para makita po nila. Patas kaya ito, sir, na mga gantong gawi? Kasi yung DSWD sa kanilang mga press release, mahigpit na pinagbabawal ang presensya ng mga politiko during the cash aid payout activity. Mukhang na-relax na siguro nila yan kasi alam ko marami na nag-a-attend ng AIX payout. At meron din pong AKAP payout, sir. Kasama na yung card. Zero knowledge ako sa AKAP at saka sa card. Opo. Sorry pagdating dyan. Talagang nagtatanong lang din ako dyan. Ano ba yung card na yan? Ano yung AKAP? Actually, kung magre-research pa tayo, 4 na programa yung na-announce nun . Nalimutan ko na lang kung ano yung 2 pa. Oo. Kasi sir, meron pa tayong tupad By the way, yung tupad po, ganun din ang sabi. Maaari kang tupad ang iyong programa pero kulang pa rin yung kinikita mo, ikaw near poor pa din na maaari ka makakuha at the same time nitong tulong mula pa rin po sa AKAP o sa card. Ang tupad sa ang tupad sa pagkakaintindi ko, ito po yung mga naghahanap ng trabaho. Actually, maganda nga ang tupad. Mas maganda nga yan sa theory kasi nga,
pinagpapawisan mo yung perang ibibigay sa iyo eh. Kasi tatrabahuin mo 'yon. Cash for work. Yung AIC, cash for work. Talagang magpapawis ka talaga, magtatrabaho ka, tapos ang naging temporary employer mo ang gobyerno. Kasi parang gano'n, hindi ako makahanap ng trabaho sa private, gobyerno, tulungan mo naman ako. Handa naman ako pagpawisan yung ibabayad nyo sa akin. So, tupad yun. So yun. Si AIC, kapalit yun. Talagang hingi ka ng pera doon. Pero kailangan mo sabihin ano yung problema mo na na-encounter ngayon sa buhay mo. Yun yung crisis situation. So, iba po yun. Kaya on paper, mas maganda yung tupad. Actually, on paper. Kasi sana nangyayari talaga sa katotohanan. Although nakita ko rin naman, may balita rin sa akin na kunyari doon sa lugar na binabaha, pinalinis nila sa mga classroom o sa mga evacuation center, mga tupad recipient. Tapos binayaran ngayon yung mga tupad recipient. So talagang pinaghaguan din nila yan, pinagpawisan po nila yan. Okay. Senador, ito po mga programang ito, particularly po for peace, no? At itong mga tulong pinansyal sa mga umano'y mahihirap, ay tugon para po maibsan, mabawasan po ang paghihirap at mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Dito po sa pinakahuling survey na higit 50% ang nagsasabing sila po'y mahirap pa rin. Ano ho ba ang inyong assessment dito? Kung totoo po na ito ay para sa mga mahihirap sa laki ng perang ito, bakit ang dami pa rin nagsasabing mahirap sila? Correct. Kaya number one nga, ganito nga. Huwag na tayo mag-imbento ng mga 20 plus billion pesos na programa para sa mga hindi mahihirap pero malapit na sa kahirapan. Huwag na tayo mag-imbento ng ganun. Kung can afford din pala tayo, ilagay na natin yung sa tunay na mahihirap at malay mo. Yan lang naman, Manong Ted, ang goal nito eh. Malay mo, maalis na sila sa kahirapan, makagraduate sila ba? Yan yung objective nito. Sana kung ano yung problema nila ngayong araw, ngayong mga panahon, matawid sila. Para matawid sila, parang binibigyan mo sila ng oras para lang maka-take off sila. Yan yun. So, tatanungin ngayon natin yan sa 4Ps. Tinanong ko na rin yan kung meron bang nagagraduate Ang sagot sa akin, meron pong nagagraduate, pero marami daw ang nasa waiting list at papalit dun sa mga gagraduate. So, ang tanong ko, kung naka-akap ka sa near poor, paano yung naka-waiting list sa real poor na 4Ps? Dito mo na lang binigay sa mga naka-waiting list. Diba? So, tama, sana si DSWD, i-simplify na nila ang mga programa sa mga mahihirap, i-simplify nila ang trabaho nila, kaya hirap na hirap sila sa trabaho nila. Kasi sa manpower pa lang, ilang manpower ang kailangan mo ngayon dyan? Hiwalayin mo pa si AKAP manpower mo kaysa sa AIX and 4Ps manpower mo kasi ibang segment tao ang siniservisyohan nun. Ibuhos na natin kung ano man lahat ng resources na pwede natin, ibuhos natin sa tunay na mga mahihirap. Tapos ang programa ay sana maahon sila sa kahirapan. So anong ending dapat doon? Dapat the meantime na sinusustentuhan ka ng gobyerno, number one, merong natututo ng skills dapat yan. Kung hindi si beneficiary, anak ni beneficiary o kapamilya ni beneficiary, para ito naman ay maka-empleyo para makatulong sa pamilya niya. So yun tapos at hirap na hirap ka ngayong panahon, tutulungan ka ng gobyerno, makatawid ka sa next month, tapos kung healthy ka na, kumilos ka naman. Maghanap ka na ngayon ng trabaho at or bigyan mo ng abilidad o skill ang sarili mo. Tinutulungan ka lang ngayong pansamantala. Kaya nga merong 3-month, Ted yun may 3-month disqualification yun may 3-month disqualification. So, ganun po yun. So, ang pakiusap ko lang sa DSWD, simplify your programs, focus on the real poor. Tama na yung mga invento ng near poor. Kasi ang dami ng real poor. Manong Ted, may binanggit ka na survey, 50% plus ang sinabi nilang self-rated poverty. Ang layo niyan sa official figure na sa mata ng gobyerno na mahihirap na gusto niyang tulungan sa anti-poverty programs niya. 1/3 lang yung sa mata ng gobyerno. Ako
ang feeling ko, wala akong scientific survey, pero ang feeling ko 40 to 45% yung mahihirap. Ang sabi ng survey mo, 59% ata, 50 plus. So yan na lang po, pakiusap natin sa DSWD. Ang pagdating nga sa plenary sessions, kasi naumpisa na natin sa committee, except that hindi po ako naka-attend sa lahat ng committee hearings. So umpisahan ko na yung tanong doon. Itutuloy natin sa plenary ngayon yon. Tapos, makaklaro pa natin na kung wala namang akap sa bill na pinag-uusapan namin sa plenary, wala yung akap, kukuha tayo ng commitment na wag nang masingit yung akap sa BICAM. And then, ang pakiusap natin sa DSWD, if ever isingit yan sa BICAM, dapat tanggihan na ng DSWD. Pwede naman tumanggi ang ahensya ng gobyerno Hindi naman sila slaves ng mga mambabatas na gusto namin ito. Pwede naman nilang sabihin, number one, hindi na namin kaya yan. Punong-puno na yung plato namin. Number two, masisira ang rasyonal ng aming mga anti-poverty program kasi nag-iimbento pa tayo ng isang kategorya na hindi naman poor. Tatawagin nating near poor. Ayaw na namin yan. Pwedeng tumanggi ang ahensya ng gobyerno. Yan ang dapat kalaruhin natin. Hindi lahat yan sila puro puppet lang na yes sir, yes sir. Hindi dapat pwedeng yes man lahat sa gobyerno. Sa panghuli po sa isyong ito, Senador, hindi naman kaya itong napakarami pong mga cash payout na ito sa mga sinasabing poor or near poor ay nagiging dahilan para ang mga Pilipino po ay maging tamad? Kaya ilimit natin. Ilimit natin talaga sa real poor, yung tunay na mahihirap. Kaya nga, kung tutusin, dalawang programa mo na lang yan. Yung 4Ps para matawid yung alam mo yung mga pamilyang victim na ng intergenerational poverty yan, Manong Ted Yung mga, let us say, surrender na sila, taas kamay, wala na kaming pag-asa. Kung yun ang pakiramdam ng pamilya na yun, tulungan sila itawid sa next generation. Kaya nga, yung 4Ps, may obligasyon ng mga magulang na maging kalusugan ng kabataan, di ba? Tsaka mag-aral. Edukasyon, ipa-check up yun. Yun ang obligasyon na. Tapos, yung AIC, dahil ako mismo, personal ko, nakita rin yan, tinignan ko yan tumingin ako sa programang yan nakita ko talaga na kailangan ng mga kababayan natin sa hirap ng panahon ngayon, nakaka-encounter talaga sila ng kinoconsider nilang crisis situation. Okay. Pero ilimit na lang natin sa dalawang programa na yan. Huwag na natin guluhin na mag-invento pa ng iba. Ngayon yung tupad, nakikita ko rin yung essence niya kasi okay lang yun kasi talagang pinagpapawisan po dapat yun on paper Sana sa pag-implement gano'n, ipakita natin na pag magsumikap ka, magpawis ka, na may katuturan yung pagpapawis mo, tutulungan ka ng gobyerno. Merong gano'n, hindi dole out dapat yun on paper, hindi siya dole out. Sana sa implementation, hindi rin siya dole out. Opo. May tanong po si Chacha sa ibang issue. Yes, Senator, nitong nakaraang araw, pinalutang po ni Senator Bongo itong issue na pagkakaroon daw ng parallel investigation dito po sa ginagawang investigasyon ng Kamara sa war on drugs ng dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ano po ang opinion nyo ukol dito? Tama. Okay din ako doon na kami mag-investigate sa Senado para makapagtanong din kami ng sarili namin mga tanong. Kasi ganito kasi ang sa mga congressional hearings, kasama ang hearing sa Senate. Walang cross-examination bawal participate ang mga lawyer lalo na lawyer ng mga tinatamaan or nababanggit. So, pag alam na namin yung nangyari sa House, pagdating sa Senate, pwede nga mga senador, we will ask the cross-examination questions para matest po natin yung credibility ng witness. Kung pumasa pa rin yung witness doon, sabihin most likely nagsasabi na po ng katotohanan yun. So kayo po agree dito sa sinasabi ni Senator Bongo na para malaman talaga ng taong bayan ang katotohanan, kailangan meron din kaparehong investigasyon sa Senado? Ang katotohanan talaga sa korte na yan Pero mabuti na rin yung mabigyan kami ng chance matest yung credibility ng mga resource person. So, yung hearing sa Senado, mas maganda na meron din. Pero hindi ko sinasabing baliwala lahat ng ang hearing sa House just because hindi naka-hearing sa Senado. O pwede
pwedeng maging improvement yung hearing sa Senado in the sense na yung tanong ng cross-examination questions pwede naman naming itanong kasi wala yan naman ang weakness kasi ng mga congressional hearings mga hearings kasama sa Senado. Hindi namin pinapaya mag-react o magtanong yung mga lawyers ng mga tinatamaan. Opo. So in case po magpasta ng resolusyon si Senator Bongo o si Senador De La Rosa, kayo po isang ayon doon at pipirma kayo sa resolusyon? For the investigation ng Senate. Opo. Tapos gusto ko rin na mismo yung schedule sana maayos para maka-attend din po kami. Opo. Okay. Opo, sige po. Panghuli po, ano po ang inyong tingin ngayon dito kay Alice Goo investigation? Dapat na bang sarahan ito o dahil sa mga panibago na naman pong nahuli na umano'y big boss ng Pogo at ilang pang mga pangalan na lumulutang, tutuloy pa rin po ito? Siguro pa-wind up na. Siguro mga 1 or 2 hearings na lang siguro pwede nang i-wrap. Ayaw ko pangunahan si chairperson na Risa, pero siguro mayroon na marami na siyang mga information. Pwede na siguro mag-committee report na. After one more or maximum 2 hearings, nalungkot lang ako dahil na parang nasingitan sila ng con artist kaya medyo ilang oras din po yung nakasaya dahil dun po sa con artist na nakapasok sa hearing. Opo, yung con artist po, ito po ba si? Hindi nga natin alaman ng tunay na pangalan ng con artist. Kung buhay pa siya, patay na siya. Yun na nga, sabi ko nga, nung tinitignan ko yung binibilang ko yung oras na siguro mga 3-4 na oras din yung naubos doon. Sayang kung nabigay yun sa mga mas relevant na baka tapos na dapat yung hearing. Siguro I will just advise si Senator Risa now 1 or 2 more. Tapos committee report na kasi very exciting na po yung committee report dyan. Yan ang mas exciting para sa aming mga senador kasi babasahin na namin yung findings ng committee. Opo. So hindi na po kayo sang-ayon na humarap pa sa pagdinig si Mary Ann Maslog? Sayang po oras At saka Actually, nalulungkot ako ron na parang napapahiya yung PNP intelligence group natin. Parang bumaba nga yung espiritu ko ron nung nalaman ko bakit naman ganun. Si Senator Sherwin Gatchalian mukhang nag-internet research lang. Nakuha na niya. Alam na niya kung sino yung kausap niya. Si intelligence group, hindi. Ni wala bang nagre-research dyan sa grupo na yan. Yung pangalan nila, di ba kahiya-hiya rin? Intelligence group. Medyo nanghina po ako nung pinapanood ko po yun. Nanghina din po ang inyong kalooban kasi ang laki ng budget ng intelligence. Naawa po ako sa kanila pero naawa rin ako sa bayan natin. Naawa ako sa bayan natin kung may mga star pa sa shoulder Kaya medyo naawa ako sa bayan natin, Manong Ted, actually. Opo. Sige po. So sir, ito pong investigasyon kay Kibuloy, sang-ayon din po kayo dito? Kasi meron na siya ngayong pending case sa hukuman. Will that matter? Well, judgment po ni person sa resolution niya kung ano ba kung saan nakafocus. Pero siyempre, dapat tanggap na namin na we will be having a very uncooperative witness or resource person. Diba? Kung papatawagin po niya si Pastor Kibuloy at ipapa-appear dyan, hindi namin expectation ng full cooperation. Siyempre, non-cooperative witness po yun. Okay, sige po. So Senator Coco, salamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa aming program. Ito po yung napakalaking bagay para po matuto ang sambayanan sa mga isyong pambayan. Salamat, sir. Salamat din po. Thank you. The minority leader in the Senate and a congressional candidate for the distrito in Marikina, Coco Pimentel. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.